May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Itago mo na lang ako sa pangalang Monique ng Pasay City. 22 years old na ako ngayon at kasalukuyang working student. Estudyante ako sa umaga, barista naman pagsapit ng gabi. Kahit pabigat ang trabaho at mahaba ang oras ay kinakaya naman ng katawang ko. Nakatulong din siguro yung pagiging active ko sa laro nung bata pa ako. Madalas kasi akong naglalaro ng larong panlalaki. Akyat sa puno, magbike sa papuntang malayo, luksong baka, at kung ano-ano pa. Kaya nga napagkakamalan akong tomboy nung bata ako. Hindi mayaman ang pamilya ko. Maaga kasing nagretiro bilang OFW ang tatay ko. Sinubukan niyang magnegosyo pagkatapos niyang magretiro. Pero sadyang mapagbiro rin ang tadhana at lahat ng pinasok niyang negosyo ay nalugi. Kaya heto, nagsusumikap ako at self-supporting ako sa aking pag-aaral. Never ko namang sinisi ang tatay ko sa pagiging mahirap namin. Nakikita ko naman kung paano siya nagsusumika para itaguyod ang pamilya namin. Kaya, ako na yung mismo ang nag-decide na maging working student para na din makatulong sa aming pamilya. Dahil sa current situation ko, nag-decide ako na maging single muna. Certified virgin din ako, DJ Main. Madami ang nagpaparamdam at gustong manligaw sa akin pero never ko silang in-entertain. Gusto ko muna kasi mag-focus sa pag-aaral ko at hindi ko afford magkaroon ng distraction sa ngayon. Kaya deadma muna ako sa kanila. Hanggang sa dumating ang lalaking hindi ko inaakalang magpapabago sa pananaw ko. Si Jigs. Naging customer ko si Jigs sa coffee shop kung saan ako nagtatrabaho. Cute siya. Medyo matangkad. Maputi ang balat. Kaso pormahan pa lang. Mukhang fuckboy na. Tuwing nagkakape si Jigs ay lagi niya akong hinahanap sa manager ko. Galante din magbigay ng tip kaya inaasikaso din talaga siya. Isang araw, day off ko noon nung may matanggap akong message sa Instagram. Si Jigs pala. Hindi ko alam kung paano niya nahanap ang profile ko. Baka tinanong niya sa manager ko since close din naman sila. Labas naman tayo minsan, Monique. Sabi ni Jigs. 2 bottles lang tapos konting kwentuhan, my treat. Naku, salamat sa offer, Jigs, pero budgeted kasi yung oras ko. Pumapasok kasi ako sa school sa umaga. Sabi ko sa kanya. Ganun ba? Sige, okay lang. Next time na lang kapag bakante ka. Sige, Jigs, I will let you know kung kailan ako free. Isang araw, biglang may malaking rally malapit sa school. Biglang na-cancel ang pasok ng mga estudyante. Sakto din naman at day off ko din sa coffee shop. Kaya alam kong bakante ako at walang ibang gagawin. Bigla kong naalala ang offer ni Jigs. Minessage ko siya. Jigs, wala akong gagawin. Pwede akong lumabas ngayon. Ayos, sige sundin kita sa bahay niyo. Sa may Kapitolyo lang ako ng Pasig. Para hindi na sobrang layo sa'yo. Pumayag naman ako at nag-ready na para sa usapan namin. Dumating si Jigs nang nakakotse. Ang gara ng sasakyan niya at mukhang pangkarera.
Honda ang tatak. Biniro ko pa siya. Basta naka-Honda, fuckboy daw talaga. Natawa siya sa biro ko. Nag-drive siya sa place kung saan kami iinom. Kulay itim yung logo tapos may baboy. Madami nga ang umiinom dito. Karamihan ay almost ka-age ko din. Nagsimula na kaming umorder. 2 buckets ng beer muna tapos sisig as pulutan. Puro kwentuhan, tapos may halong tawanan. Napapasarap na sa kwentuhan na may konting landian. Napapansin ko na napapahawak na si Jigs sa bewang ko. Pero dahil nasa kasarapan ng okasyon, dedma ko lang ito. Hanggang sa malasing ako dahil napadami na ako ng iniinom. Si Jigs naman ay tipsy na pero halatang nakokontrol pa niya. Lasing na ako at nakailang balik ako sa CR para sumuka. Pagkatapos ay sinabi ko kay Jigs, "Gusto ko nang umuwi, Jigs. Hatid mo na ako." "Sige, hatid na kita. Tara na sa kotse." Medyo wala na ako sa ulirat dahil sa kalasingan ko. Akala ko nasa bahay na ako. Pero namalayan ko na lang. Nakasakay ako sa elevator. Paakyat sa condo unit ni Jigs. "Bakit dito mo ako dinala sa condo mo?" Tanong ko kay Jigs. "Hinatid kita sa bahay niyo." Sagot naman niya. "Kaso nakakailang katok na ako pero walang nagbubukas ng pinto niyo eh." Doon ko biglang naalala na nagsabi nga pala si tatay na pupunta sila ni nanay sa kapatid niya at doon magpapalipas ng gabi. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Akala ko kasi may plano kang masama sa akin. Sabi ko kay Jigs. Okay lang yun. Kesa naman pabayaan kita, di ba? Kaya nag-decide ako na iuwi muna kita dito sa kondo ko. Para din naman makapaglinis ka muna ng katawan mo. Puro suka kasi yung damit mo eh. Medyo kinilig ako sa sinabi ni Jigs. Siya ang unang lalaki na nagparamdam ng ganitong pag-aasikaso sa akin. Hindi naman kami magjowa pero ramdam ko yung care niya para sa akin. Bigla kong naramdaman yung init sa aking katawan. Dahil na din siguro sa epekto ng alak. Parang may gusto kong gawin para ma-cool down ang pakiramdam ko. "Pwede ba akong maligo dito?" Paalam ko kay Jigs. "Sige lang Monique, ikuha muna kita ng towel." Pagkatapos ay hinawakan niya ako sa kamay para samahan papuntang CR. Na-realize ko na lang na sabay pala kaming pumasok ng banyo. Doon bigla niya akong tinanong, "Gusto mo bang paliguan kita?" Virgin ako, DJ Main. Wala akong experience sa lalaki. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako nakatanggi. Sige, maligo tayo ng sabay. At ayun na nga, DJ Main. Hinubad niya ang mga damit ko. Ganon din ang ginawa ko sa kanya. At habang nagsashower, ay naghalikan kami sa loob ng banyo. Sinubukan ipasok ni Jigs ang daliri niya sa gitna ng hita ko. Napaaray ako sa ginawa niya at doon ko sinabi, "First time ko, Jigs. Sa'yo ko unang isusuko yung pagkababae ko." Napangiti na lang siya. "Maraming salamat sa tiwala mo, Monica. I'll make sure. Naiingatan kita." Natangay ako sa agos ng kilig, DJ Min. Hindi na ako nag-isip. Basta, ginalingan ko na lang sa paghalik.
Pagkatapos mag-shower ay niyaya niya ako sa kama. Doon natin ituloy para mas komportable. Pumayag naman ako sa gusto niya. Inalalayan niya ako ng dahan-dahan at ihiniga niya ako na parang prinsesa. Pumatong na siya sa akin. Ramdam ko yung bigat at authority niya sa katawan ko. Hinalikan niya muna ako sa buong katawan. Umabot pa nga ang dila niya sa ibabaw ng hiyas ko. Napasabunot na lang ako sa kanya. Kakaiba ang kiliti pero napakasarap sa pakiramdam. Hanggang sa magsabi na siya, "Pwede ko nang bang ipasok, Monique?" Kinakabahan pero napasagot na lang ako ng, "Oo, chicks, pero please lang ha. Dahan-dahan muna. Ako nang bahala. Magtiwala ka." Itinutok ni Jigs ang laga niya sa hiyas ko. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong ipinasok. Jigs, teka lang, ang sakit. Huminto muna siya pero hindi niya hinugot. Hinalikan niya muna ako sa noo. Pagkatapos ay itinuloy ulit ang pagpasok. Mga 6 to 7 inches din yata ang haba ng alaga niya. Medyo matabatin, kaya ramdam ko yung punit sa pagkababae ko. Dahan-dahan lang siya sa paglabas-pasok. Unti-unti kong nararamdaman na dumudulas na ang hiyas ko. Napalitan ng sarap ang kanina na mahapding pakiramdam. Kaya napakapit ako sa bewang ni Jigs. Mas hinila ko pa siya ng papalapit para mas maibaon niya ang kanyang sandata. Hanggang sa mapansin ko na naninigas ang mga hita niya. Malapit nang sumabog, Monique. Uhugutin ko ha. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin nun. Kaya umayo na lang ako sa gusto niyang mangyari. Hanggang sa isabog ni Jigs ang katas niya sa bandang puson ko. Napakainit at amoy bleach. Ganun pala ang itsura nun. Pagkatapos sumabog ni Jigs ay may sinilip siya sa bandang kuweba ko. Di ba virgin ka? Bakit walang dugo? Ha? Hindi ko din alam eh. Dapat meron kasi. Ako yung nakauna, di ba? Pero hindi ko din talaga alam kung bakit wala. Baka niloloko mo lang ako, Monique. Pwede ka naman maging honest sa akin eh. Hindi kita niloloko, Jigs. Ikaw talaga ang nakauna sa akin. Hindi na siya kumibo at medyo sumimangot. Biglang naging awkward ang feeling kaya nagpaalam na lang ako sa kanya na uuwi na ako. Hindi naman siya nag-object. After few days, nagpunta siya sa coffee shop namin. Nilapitan niya ako. Monique, gusto ko sanang mag-sorry sa naging reaction ko. After mo umalis, nahimasmasan ako. Maling-mali ako sa nasabi ko, Monique. Sana mapatawad mo ako. Pero hindi ko tinatanggap ang sorry niya, DJ Mhane. Nasaktan ako sa sinabi mo, Jigs. Nagpakita ako ng kahinaan at nagtiwala ako sa'yo. Pagkatapos ganun yung sasabihin mo sa akin? Medyo nag-overreact din ako sa mga salitang binitawan ko. Naunahan kasi ako ng galit at hindi nag-iisip. Kung yan yung gusto mo, igagalang ko yung desisyon mo.
last na usap na din natin to. I will make sure na hindi na kita aabalahin pa. Lumipas ang ilang araw at hindi na nagpakita si Jig sa coffee shop. Palagi na din siyang naka-offline sa social media niya. Medyo nagsisisi din ako sa mga nabitawan kong salita. Parang bigla o nabigla din kasi ako at hindi nakapag-isip. Gusto ko din siya, DJ Maine. At gusto ko din humingi ng tawad pero tinaboy ko siya. Gusto ko sanang humingi ng payo kung ano ba ang dapat kong gawin. Ibababa ko din ba ang sarili ko at susubukan ko siyang habulin dahil nakakaramdam din ako ng guilt sa aking dibdib. At kung sakaling magkaayos kami, yun na ba ang sign na dapat maging official na kami? Magiging okay kaya kami despite na nagsimula lang kami sa init ng kama? Payuhan mo naman ako, DJ Maine. Maraming salamat po. From Monique of Pasay City. May mga taong dumarating sa buhay natin. Hindi natin nakuha sa tamang oras. Yung dumating sila noong pagod ka, busy ka, o wasak ka pa sa mga pinagdadaanan mo. At kahit gusto mo silang piliin, hindi mo magawa. Kasi takot ka. O baka hindi pa handa ang puso mo. Pero sa totoo lang, kahit anong pilit nating maging matapang, may mga sandali talaga na hindi natin mapipigilan. Yung gigising ka na lang ng isang araw na na-realize mong, grabe, siya pala yung gusto kong alagaan. Siya pala yung ayokong mawala. Kung may gusto kang ipaglaban, sabihin mo habang kaya mo pa. Kasi ang mga sandali, hindi yan bumabalik. Pero ang pagsisisi, lagi yang marunong maghanap ng pinto para bisitahin ka. Maine Event.